Sa dami ng mga kapangyarihan na pagpipilian sa mundo ng One Piece ay malamang, wala masyadong magkakainteres sa kapangyarihan ng ating bidang si Luffy. May napakarami ding malalakas na uri ng mga Devil Fruit na pagpipilian, at di hamak na mas malakas ito kesa sa tinataglay ngayon ng ating bida. Kabilang na riyan ng elemento ng kidlat, apoy, at napakarami pang ibang makapangyarihang uri ng sinumpang prutas. Maging ang ating bidang si Luffy ay hindi kagustuhan ng pagkakaroon ng abilidad na maging taong goma at sa halip ay aksidente lamang ang pagkakaroon niya ng ganitong uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng hindi pagiging espesyal ng abilidad ni Luffy ay ginawan niya ito ng paraan upang palakasin ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng tadhana. Sa mga nagdaang mga taon, ay marami nang ginawang mga pagbabagong anyo si Luffy upang mas palakasin ang kapangyarihan ng kanyang sinumpang prutas. Ang mga gear ay isang pamamaraan ni Luffy upang palakasin ang kanyang mga abilidad at para matalo nito ang malalakas na mga kalaban. Ang pamamaraan na ito ay masasabi nating naaangkop lamang sa isang tulad ni Luffy dahil sa kanyang pagiging isang taong goma. Ang second gear ay isang teknik ni Luffy upang magkaroon ng karagdagang bilis at lakas ang kanyang mga pag-atake. Una itong ipinakita sa naging pakikipaglaban ni Luffy sa isa sa mga miyembro ng CP9 upang iligtas ang kanilang kasamahan na si Robin. Sa teknik na ito ay pinapabilis ni Luffy ang daloy ng dugo sa kanyang katawan upang bigyan sila ng mas maraming nutrisyon na nagpapaunlad sa kanyang pisikal na mga abilidad. Sinisimulan ni Luffy ang pamamaraang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga binti bilang isang bomba upang madagdagan ang daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Nagre-resulta ito sa pagiging malusog ng katawan ni Luffy na tila may lumalabas na singaw na siyang nagpapabilis at nagpapalakas sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kabila ng naibibigay nitong karagdagang lakas kay Luffy ay may masama din itong naidudulot sa paggamit niya ng ganitong uri ng pamamaraan. Ang pagtaas na metabolism ni Luffy ay siyang nagiging dahilan upang mabilis itong makaramdam ng gutom at madaling maubusan ng lakas dahil sa dami ng enerhiya na inilalabas ng katawan ni Luffy. Sa katagalan matapos ang 2 taon na pagsasanay ay mas naging bihasa pa si Luffy sa pamamaraang ito dahil sa nagagawa na niyang kontrolin ng lakas na inilalabas ng kanyang katawan. Nagagawa na ring lagyan ng haki ni Luffy ang kanyang second gear na may kakayahang patumbahin ang isang tulad ni Hordy at ang napakalaking fishman sa isang pag-atake lang. Sa kombinasyong ito, nadaragdagan ng bilis at puwersa ng mga suntok ni Luffy na nagiging dahilan upang magkaroon ito ng nag-aapoy na mga kamao na kahalintulad sa namayapa nitong kapatid na si Ace. Ang sunod naman ay ang third gear ni Luffy na una ding nasaksihan sa naging pakikipaglaban nito sa isa sa mga secret agent ng world government. Dito naman ay kinakagat ni Luffy ang kanyang hinlalaki at hinihipan ng husto ang loob na siyang dahilan upang lumaki ng husto ang kanyang braso. Nagiging posible lang din ito dahil na rin sa kakaibang katangian ng ating bida sa pagiging isang taong goma. Ang pinsalang na idudulot ng third gear ni Luffy sa mga kalaban ay di hamak na mas malakas sa second gear nito, ngunit sinasakripisyo naman ng teknik na ito ang bilis ng kanyang mga pag-atake. Ang pamamaraang ito ay nakatuon lamang upang mas palakasin ang iisang pag-atake ni Luffy na nagdudulot ng malaking pinsala sa sinumang matatamaan ng malahiganteng suntok na ito. Gayunpaman, ang third gear ay nangangailangan pa rin ng sapat na oras upang makumpleto, kaya naman nabibigyan ang kanyang mga kalaban upang maging alerto sa kanyang pag-atake. May negatibong epekto din ito, kung saan matapos gamitin ni Luffy ang third gear ay lumiliit ang kanyang katawan at nawawalan ito ng lakas upang lumaban. Sa katagalan ay mas pinaghusay pa ni Luffy ang pamamaraan niyang ito, matapos niyang magsanay ng 2 taon sa tulong na rin ng eksperto sa larangan ng pakikipaglaban.
Ang dating third gear ay pinapalaki ni Luffy ang halos buong braso nito kung kaya't nababawasan ang bilis ng kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, matapos ang 2 taon na pagsasanay sa ilalim ni Rayleigh ay nagagawa ng kontrolin ni Luffy ang hangin na nakaimbak sa loob ng kanyang braso. Sa halip na buong braso, ay tanging kamao lang ni Luffy ngayon ang kanyang pinapalaki, kung kaya't mas mabilis itong umatras, at magsagawa ng sunod-sunod na mga suntok sa kanyang mga kalaban. Sumunod naman, ay ang masasabi nating pinakamalakas sa lahat ng mga teknik na ginagamit ng ating bida sa kasalukuyan. Ang 4th gear ay isang pamamaraan ni Luffy na siyang unang ipinakita sa laban nito kay Doflamingo at nabuo sa 2 taon nitong pagsasanay sa ilalim ni Rayleigh. Hindi tulad ng 3rd gear ay binabalutan muna ni Luffy ng haki ang kanyang braso, bago niya ito kinakagat at linalagyan ng napakaraming hangin. Sa ngayon, ay may 3 uri ng 4th gear ang ginagamit ni Luffy na nakadepende pa rin sa kung anong klaseng abilidad ang tinataglay ng kanyang mga kalaban. Kalimitang ginagamit ni Luffy sa laban ang Bounceman form kung saan mas tinutuon ito na mas palakasin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng mas malakas na mga pag-atake. Sa anyong ito ay nagagawa ni Luffy ang lumipad sa himpapawid, kung saan mas pinapalakas pa nito ang kanyang mga pag-atake. Ang isa pang uri ng 4th gear ay ang Tankman, na sanhi sa labis na pagkain ni Luffy na nagbibigay sa kanya ng matabang pangangatawan. Ang anyong ito ay nakatuon upang magkaroon si Luffy ng malakas na depensa sa mga kalaban, at may kakaibang atake na siyang tumalo sa isa sa mga sweet commander ni Big Mom na si Charlotte Cracker. Ang pangatlong anyo naman ng 4th gear ni Luffy ay ipinakita sa naging laban nito sa pinakamalakas na sweet commander ni Big Mom na si Charlotte Katakuri. Sa anyong ito, mas pinapabilis ni Luffy ang paghaba ng kanyang braso, at kasabay naman ng paiba-iba nito ng direksyon kung kaya't hindi basta-basta nahuhulaan ng mga kalaban ang paparating na mga suntok ni Luffy. Ang Snake Man ni Luffy ay isang mabisang paraan upang matamaan ang isang kalaban tulad ni Charlotte Katakuri na nagtataglay ng Advanced Observation Haki na isang mataas na antas ng kapangyarihan. Ang negatibong epekto ng 4th gear ni Luffy ay limitado lamang ang bisa ng pamamaraan niyang ito, at kung minsan ay nagiging paralisado ang katawan ng ating bida. Maging ang haki ni Luffy ay pansamantalang nawawala kung sakaling naabot na ng kanyang katawan ng itinakdang limitasyon. Kaya naman, delikado ito kung sakaling hindi magagawang talunin ni Luffy ang kanyang mga kalaban sa nakatakdang oras. Bagaman may masamang naidudulot ang teknik na ito kay Luffy sa katagalan, ngunit ito naman ang mabisang paraan upang matalo ni Luffy ang kanyang malalakas na mga kalaban. Ang isa sa mga dahilan ni Luffy kung bakit mas pinapalakas pa nito ang kanyang abilidad sa pakikipaglaban ay upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Sa lahat ng mga Straw Hats ay masasabi nating nasa pinakaibaba si Luffy pagdating sa mga kaalaman. Malamang, ang pagiging isip bata ni Luffy ang isa sa mga dahilan kung bakit minamaliit si Luffy ng ilang malalakas na individual na kanyang mga nakakalaban. Ang hindi nila alam ay isa pala itong henyo pagdating sa pagtuklas sa mga bagong mga abilidad sa pakikipaglaban. Hindi tulad ni Jinbei at Franky na gumagamit ng martial arts. Si Luffy ay hindi gumagamit ng mga martial arts at sa halip ay gumagawa ito ng sariling teknik gamit ang mga natutunan sa mga abilidad ng kanyang naging mga kalaban. Sinabi na rin mismo dito ni Luffy na kanyang naging inspirasyon ang Rokushiki technique na ginagamit ng CP9 upang mabuo ang 2nd gear na kanyang ginagamit sa kasalukuyan. Ang suro ay isang pamamaraan ng bawat miyembro ng CP9 upang mas pabilisin ang kanilang galaw sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang 2nd gear ay hindi lang basta kopya mula sa Rokushiki technique kundi mas pinagaling pa ito ni Luffy kesa sa ginagamit ng CP9 sa pakikipaglaban. Ang 2nd gear ay hindi lang bilis ang nadaragdagan kay Luffy kundi maging ang lakas ng kanyang mga teknik sa pag-atake.
Kaya naman sa tingin ko, ang iba pang mga teknik ni Luffy sa pakikipaglaban ay ibinase rin sa mga kakayahan ng bawat individual na nakikilala o nakakalaban ni Luffy sa nakaraan. Ang sa tingin ko naman, na naging inspirasyon ni Luffy sa kanyang third gear ay ang naging muling pagkikita nila ng kapatid nito na si Ace. Matatanda ang ipinakita ni Ace ang lakas ng kanyang kapangyarihan, matapos palubugin ang maraming mga barko sa isang pag-atake lang. Alam naman natin, na labis na humahanga si Luffy sa kanyang kapatid na si Ace, at minsan pa, ay ginagaya ni Luffy ang mga abilidad at mga estilo ni Ace sa pakikipaglaban. Kaya naman, gumawa ng teknik si Luffy na kasing lakas at kahalintulad sa kapatid nitong si Ace, subalit magkaiba sila ng tinataglay na uri ng sinumpang prutas. Kaya naman, sa halip na gumamit ng apoy na wala si Luffy, ay ginamit nito ang kanyang pagiging isang taong goma at nabuo ni Luffy ang third gear na kanyang ginagamit sa kasalukuyan. Kalaunan, matapos ang naging pagsasanay ni Luffy ay nakita natin ang naging pagbabago ng third gear na kanyang ginagamit sa kasalukuyan. Sa halip na buong braso ay tanging kamao na lang ni Luffy ang lumalaki, habang ang natitirang parte ng kanyang braso ay nananatili sa dati nitong laki at hugis. Ang sa tingin ko na naging inspirasyon ni Luffy sa bagong anyo ng third gear ay ang naging laban nito sa makapangyarihang si Enel. Matatandaan na ginamit ni Luffy ang nakakabit na malaking gintong bola sa kanyang kamao upang talunin si Enel sa kanilang naging laban. May napansin lang din ako sa pagkakapareho nito sa naging bagong anyo ng third gear na ginagamit ni Luffy sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi natural sa katawan ni Luffy ang pagkakaroon ng isang malaking gintong bola sa kanyang kamao, kung kaya't ginawa nito ni Luffy ng kanyang sariling bersyon. Sa halip na gintong bola, dito ay ginagamit ni Luffy ang nakaimbak na hangin sa kanyang braso, habang nakabalot sa hockey na siyang nagbibigay bigat sa kanyang kamao upang mas palakasin ang kanyang mga pag-atake. Ang fourth gear naman ni Luffy ay masasabi kong may napakaraming naging inspirasyon upang mabuo ni Luffy ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ang tindig ng fourth gear ni Luffy ay tila kapareho sa naging fighting pose ng isa sa mga pamamaraan ni Enel sa pakikipaglaban. Ang hugis naman ng pangangatawan at pisikal na lakas ng Bounce Man ay tila may pagkakahawig din sa Nightmare Luffy. Ang abilidad namang lumipad ng Bounce Man ay kahalintulad sa pamamaraan ng mga miyembro ng CP9 na tinatawag nilang Geppo. Ang konsepto naman ng mga suntok ni Luffy ay kahalintulad sa kakayahan ni Bellamy na isang spring na nagpapalakas sa kanyang mga suntok at iba pang mga pag-atake. Ang Tankman ay isang pamamaraan ni Luffy upang magkaroon ng isang matigas na pangangatawan na hindi basta-basta napipinsala sa mga pag-atake ng kanyang mga kalaban. Ang sa tingin ko na naging inspirasyon naman dito ni Luffy ay ang ginagamit ng mga CP9 na kabilang sa Rokushiki technique na tinatawag na Tekai. Ang Tekai ay isang pamamaraan kung saan pinapatigas nito ang katawan ng user na kahalintulad sa isang metal upang maiwasan ang malaking pinsala sa mga pag-atake ng mga kalaban. Sa huli naman ay ang Snake Man, kung saan ang mga suntok ni Luffy ay tila tumatalbog, at paiba-iba ng direksyon na hindi basta-basta nahuhulaan ng kanyang mga kalaban. Ang inspirasyon naman ng Snake Man ay ang ginagawa ni Bellamy kung saan tumatalbog ito sa mga pader gamit ang kanyang spring at pinapabilis nito ang galaw ng kanyang mga pag-atake. Tulad ng aking mga sinabi, ginagawang inspirasyon ni Luffy ang mga kakayahan ng kanyang mga kalaban upang gumawa ng panibagong teknik sa pakikipaglaban. Ang kagalingan ni Luffy ay hindi lang niya ito basta-basta ginagaya, kundi ginagawa pa niya itong mas malakas kesa sa orihinal na gumagamit nito. Kaya naman, mabilis ang pag-unlad ng kapangyarihan ni Luffy dahil hindi lang ito basta lumalaban kundi pinag-aaralan din ito ang mga abilidad ng kanyang mga nakakalaban.
Ito ang nakikita kong malaking kaibahan ni Luffy at Blackbeard tungkol sa pamamaraan nila upang palakasin ang kani-kanilang tinataglay na kapangyarihan. Si Blackbeard ay mas pipiliin ang madaling daan upang makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Kinukuha ni Blackbeard ang mga abilidad ng ibang tao upang palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan sa halip na magsanay at paghirapan ang mga ito. Kinukuha ni Blackbeard ang kapangyarihan ng ibang tao, habang si Luffy naman ay pinag-aaralan at pinalalakas ang mga abilidad na natutunan nito mula sa kanyang mga nakakalaban. Malamang balang araw, ay malalampasan din ni Luffy ang iba pang malalakas na mga individual sa mundo dahil sa mga pamamaraan nito upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman sa tingin ko, ang sunod na pagtaas ng antas ng kapangyarihan ni Luffy sa hinaharap ay may koneksyon rin sa mga nakaraan nitong naging mga kalaban. Matatandaan na tinalo ni Kaido si Luffy sa una nilang naging laban sa iisang pag-atake lang, at dagdag mo pa na hindi pa iyon ang totoong lakas ng halimaw na si Kaido. Nangangahulugan lamang ito kung gaano kalakas ang mga pag-atake ng Emperor at may posibilidad na maulit na naman ito kung hindi magiging maingat si Luffy sa pangalawang pagkakataon. Malamang, matapos matikman ni Luffy ang malakas na atake mula sa Emperor ay may dahilan na ito upang galangin at huwag baliwalain ang lakas na tinataglay ni Kaido. Kaya naman sa tingin ko, sa muling pagharap ni Luffy sa Emperor ay mas magiging maingat na ito. Matatandaan na nagtataglay ng Advanced Observation Haki ang Sweet Commander na si Charlotte Katakuri, na ipinamalas nito sa naging laban nila ni Luffy. Nagagawa ni Charlotte Katakuri na makita ng panandalian ang mangyayari sa hinaharap, kaya naman, nahuhulaan ito ang galaw ng kanyang mga kalaban. Sa oras din na ito, ay nagawang paunlarin ni Luffy ang kanyang observation haki, ngunit hindi nga lang kasing husay sa observation haki na tinataglay ng kanyang kalaban. Kaya naman sa tingin ko, sa ikalawang paghaharap ni Luffy at Kaido ay malamang ipapamalas dito ni Luffy ang isang kumpletong advanced observation haki na mas mahusay pa sa tinataglay ni Charlotte Katakuri. Sa ngayon, ay may nakalaban na si Luffy na dalawang malalakas na individual na nagawang gisingin ang kapangyarihan ng kanilang sinumpang prutas. Kaya naman sa tingin ko, sa muling pagharap ni Luffy sa Emperor na si Kaido, ay malaki ang posibilidad na magagawa ni Luffy na gisingin ang kapangyarihan ng kanyang sinumpang prutas. Malamang ito rin ang magiging susi upang magkaroon si Luffy ng panibagong anyo na makakatalo sa halimaw na si Kaido. Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout at muli ay maraming salamat po sa patuloy pa ring sumusuporta.